Okay, so one, two. Good morning, good afternoon, and good evening to all of our Filipino USRNs all over the world. And nandito po tayo ulit. And no, yung mga nurses natin watching kahit sa sulok ng mundo, they're actually anticipating ano ba yung mga susunod na topics pag-uusapan regarding kay Town Kids. And now, we have a very special guest, no? Bago natin ipakilala yung guest natin, papakilala ko po muna yung sarili ko, no? So my name is Janica Valdez. I'm the recruitment supervisor of Town Kids and I'll be your host for today. And papakilala ko po our assistant nursing director, Miss Jen Espinilla. She's currently in New Jersey right now and madaling araw na po ngayon sa inyo. But thank you, ma'am, for giving us the time. Hi, Miss Jen. Good morning po there in the United States. Good morning, and I'm happy I'm back here. So thank you. Mhm. And thank you so much, ma'am, also for giving us this time. I know it's very hectic yung schedule po ninyo, no? Pag-aasikaso ng mga nurses, and also your personal life. So thank you so much, Miss Jen. We really do appreciate it. And of course, para po sa mga hindi po nakakaalam, no, si Miss Jen po, she's a Town Kids Kind Care nurse. One of our deployed nurse. And ngayon po, she's right now working as assistant director, continuously helping out Filipino nurses arriving from the Philippines. Ayan. So, Miss Jen, can you give us first your background, ma'am, no? Gusto po namin maraman or marinig, no? Paano po kayo nag-start to where you are right now, Miss Jen? Okay. So just like mga naunang mga nurses or pumunta dito, so kagaya din nila ako na nag-apply kay Town Kids. So nakita ko yung ads and then I reach out and then so na-deploy ako dito sa New Jersey. So I started ng field nurse. So nag-handle din ako ng mga patients. And then I was given an opportunity to train the nurses and prepare them sa mga cases or skills na kailangan nila para hindi naman sila talagang empty-handed. We're accepting zero experienced nurses. So as much as possible, we want to give them yung sapat or kailangan nilang training. So, and along the way, so nag-handle din ako ng mga nurses kapag may mga issues or anything na makakatulong ako para maging successful yung mga nurses natin. So, yun yung journey ko kay Ang Kids. Ayan. So, thank you so much with that, Miss Chen, no? And you not work, hindi lang basta nagtatrabaho si Miss Chen as a field nurse, no? But also she's helping out with tons of nurses working on their town kids, ma'am. And I just like to add, ma'am, no? Take us back to your early days. May you know what inspired you, ma'am, to pursue that nursing and along the way, ano ba yung mga pinagdaanan ni Miss Chen? Okay. So, by the way, bago ko sagutin yung tanong mo, so currently, hindi na ako nagte-field. So, ang focus ko ngayon is tumulong sa mga nurses, sa kapwa ko nurses na dumarating dito to guide them. And to go back dun sa question mo kanina. So, kasi ako ay laki rin ako sa hirap, galing ako ng isla. So pinalaki ako ng mga kamag-anak ko. So mahirap yung nandun ka sa malayong lugar tapos nakikita mo yung hirap ng buhay tapos marami kang naiisip, gusto mong mangarap. Siguro ang community ko that time ay ah, nasa Pulido, Quezon ako na lumaki. So it's an island. So ang talagang product namin doon is more on copra or isda ganyan. Pero wala talaga yung like yung technologies, very konti lang yung dati nung time ko.
may isa lang kaming hospital. So, ang hirap ng buhay doon. So one thing I learned is that mabuhay ka sa isang ganong community, you will really grow and you will become resilient. So nakita ko yung mga tao is striving na mabuhay and they're very compassionate sa lahat ng ginagawa nila. And nakita ko na um, gusto ko rin na one day malampasan ko yung sitwasyon na yon, yung um, gusto ko makita yung sarili ko na kahit paano umangat dun sa sitwasyon na yon. So, yun yung struggle ko noon. Yun yung nag-motivate sa akin na yung hirap na yun is hindi pwedeng dun lang ako nakastuck. So, nangarap talaga ako. And then, that gave you an opportunity na tawag nito, pumunta ng syudad. So, mag-aral and then I took up nursing. Actually, ang nursing ay hindi yan yung first course ko. Pero, naniniwala ko that ang Diyos kapag siya yung nagplan, perfect siya. So, kahit na ano mo yun, kung ano yung plano niya, masusunod yun. So, hindi siya madali na path, pero kapag porsigido ka, talagang mangyayari. So, mahirap yung path na yon. And to be honest, I almost give up. But with the help of my fellow, estudyante, yung mga friends ko, relatives ko, na naitawid ko yon. So, nakita ko yung sarili ko na masaya ako sa ginagawa ko and masaya ako kapag nakakatulong ako and masaya ako kapag lahat kami ay nagiging successful. So, doon nag-start yung heart ko to help and ayun, hindi naging mahirap sa akin ang nursing kasi ang nursing talaga is helping. So, yun yung core ko. Ayan. So, given ma'am na hindi naman ito yung first, kumbaga first dream ninyo working as a nurse, but your experience ma'am speaks a lot kung bakit gaano mo kamahal yung trabaho mo ngayon and how passionate you are helping out our nurses. And alam niyo po ba ma'am, no, just to share and to add inspiration din sa mga nurses natin na lahat tayo, we have our own backstories eh. Iba-iba tayo ng kwento. And there are actually many nurses, ma'am, reaching out to us. They're very thankful na si Miss Jen nandyan. And they're actually saying thank you na, Miss Janica, we're happy na Filipino, co-Filipino po namin, talagang nagki-cater, no? Kumbaga, ng mga problems, no? And we can never please everybody, ma'am. That's true. But Miss Jelen, she's really doing her best and appreciate yun, ma'am, talaga ng mga nurses namin. And even on our end, kami, the reason why Town Kids, mas nakilala siya, is because of the team also in the United States, no? And you being, I guess, ma'am, the leader in that way, no? And now we'll proceed with the next question, ma. As you proceed, no, as you transition from a bedside nursing, ma'am, to a leadership role, mahirap po maging leader. We all know that, no? Was there a moment, ma'am, that made you realize na itong trabaho na to would leave me a better impact, a broader impact beyond patient care? So, Mhm. May kwento ako dyan. So, I was a staff nurse dati. So, gusto ko yung trabaho ko. I'm very passionate sa trabaho ko. Kapag ako nagtrabaho, talagang ibibuhos ko lahat. Yung puso ko, yung energy ko, lahat ibibigay ko. And then one time, na-realize ko, napatanong ako sa sarili ko na paano ko kaya imumultiply yung worth ko, yung aking oras na mas marami pa akong matutulungan. Kasi sa bedside, kasi tawag nito, natutulungan ko is yung mga pasyente ko. Pero gusto ko mas marami pa akong matulungan and I want to multiply that. So, naisip ko, ano kayang pwede kong gawin? So, and then one day, nakita ko na lang yung sarili ko that
I was teaching. So, nasa harapan na ako ng mga estudyante, nagtuturo ako. Tinatry ko na, i-share yung kung ano man ang meron ako, yung knowledge ko sa mga estudyante na nangangarap din maging nurses. So, favorite ko talaga sa role ko or sa trabaho ko is yung makapag-guide, makapagbigay ng paano ba, mag-guide sila, magkaroon sila or matulungan ko silang mag-mold yung character nila to become a better nurse. So, kasi one day sila din yung mag-aalaga sa akin, alam mo yon, sila din yung nurse na mag-aalaga sa pamilya ko, and also I want to make sure that these nurses are not only good in knowledge but or skills, but also with good behavior or yung kanilang character, yung kanilang attitude. Sa nursing kasi tatlo talaga yan eh, knowledge, skills, and attitude. So, very important. So, doon ko nakita yung calling ko na hindi lang sa bedside, pero mas magagawa ko pa siya kapag tumulong ako sa mga nurses na nangangarap din maging yung mga future nurses na nangangarap din na mag alaga ng mga pasyente nila and all. So, ayun, that gave me an inspiration na, oh sige, tutuloy ko na lang. Hindi siya yung pinangarap ko, hindi ko siya pinirepair, pero nakita ko na masarap yung feeling na nakakatulong ka, and nakita ko at doon ko na-realize na talagang ang nursing ay hindi limited sa isang setting, hindi lang sa hospital. Maraming mukha ang nursing. So, ang nursing ay nasa hospital, nasa field, nasa classroom, nasa kahit saang institution. And ang heart ng isang nurse is dapat is hindi lang para sa sarili niya, para sa kapwa niya, heart that can lead, can teach, can uplift, and can build others also. Ayan. So, nakaka-speechless naman yun, Miss Jen, no? And, alam mo, ma'am, to add lang dun sa kwento ninyo, no? Since nabanggit niyo po yung about sa three things about nursing. Um, I've been in this industry na rin, ma'am, no, for too long. I remember paano ka din nag-start. I was there, ma'am. I was able to witness, kumbaga, yung journey ni Miss Jen. And, meron po kami inatenan, ma'am. It was actually partners event, no? And lagi nila tinatanong, ano ba yung hinahanap talaga para masabi mo na magaling yung nurse? No? And they always, like, lagi nila sinasabi na skills can be learned, natutunan niya lahat, pero yung attitude, ma'am, talagang yun yung bagay na parang babaunin mo, yun yung magiging guide mo, ma'am, once para mas mag-grow ka in terms of your career. Hindi lang sa nursing career, ma'am, but also sa, of course, in life, no? Yung may baon tayong good attitude in everything that we do. And I think, ma'am, yun din yung pinaka um, impactful na dinadala mo, ma'am, dito kay town, no? And lots of the nurses may don't know, but how Miss Jen exert her effort and even exceeded the expectations needed to her, no? Para lang talaga ma-build yung ganitong klaseng community na meron tayo kay Town Kids. It's not perfect, ma'am, no? But at least we know Miss Jen's trying, the management is trying to really build a good community in the United States. So, thank you so much with that, Miss Jen. And we Mm. salute talaga on what you're doing with Town. Ayan. So, ayan. Tingnan nyo ngayon, Miss Jen. It's already, ano oras na, she's still awake just to have this conversation with us, no? And so for my next question, Miss Jen, um, what experiences po shaped you and how you guide, of course, and empower other nurses in their careers? Um, that one, alam mo, sa lahat ng ginagawa ko, sa, sa mga pasyente na natulungan ko, sa trabaho ko, sa office, sa lahat, at sa mga nurses, marami talagang natutunan ako.
So, or nag-shape sa akin. Nursing is, hindi lang siya kasi physical or emotional or spiritual, sa lahat. Siya ay very, universal, all, talagang lahat. Um, Ako bilang isang nurse, I was given a rare privilege that um, to understand people or to help at yung mga patient na nangangailangan. And kami yung mga nandyan sa tabi nila sa pinaka siguro vulnerable moment ng buhay nila, na kapag sobrang nahihirapan sila, sobrang masakit ng pakiramdam nila, kami yung nakakakita nun. And I think and I believe na malaking malaking natulong sa akin bilang isang nurse yung experiences ko as a nurse, yung lahat ng nakasalamuha ko, pasyente ko, kapwa ko nurses. And isa sa pinaka na-appreciate kong tool as a nurse is yung therapeutic communication. Ito yung ability to listen, to connect, and yung presence yung ano mo yun, yung tawag nito, makikita mo lang, maiintindihan mo or kaya mong i-connect yung message mo sa kausap mo na hindi mo siya kailangan, parang alam mo yun, maramdaman niya na parang na parang in-interrogate siya. So, nandun ka para makinig o para mag-connect. So, yun yung pinakang tawag nito na appreciate ko sa pagiging nurse ko. And these experiences ito, sa kabila ng lahat ng ginagawa natin bilang isang nurse, maraming tawag nito, marami pang bagay I feel na kaya pa nating gawin as a nurse. So sabi ko nga kanina, maraming mukha ang nurses. So pwede kang nasa classroom, pwede kang nasa field, pwede kang nasa hospital, pwede kang nasa rehab. Pero kahit anong pang setting ka, at kahit anong uniform pa, naka-scrubs ka or hindi ka naka-scrubs, I salute all nurses. I have high regards to all nurses. So, kasi yung trabaho nila at yung kanilang ginagawa ay hindi madali. Yung intindihin nila yung kanilang kapwa, kakalimutan nila yung sarili nila. Imagine, kailangan namin pumunta sa trabaho, may sakit ka, may birthday ka, yung Pasko, yung lahat ng okasyon sa pamilya mo, and lahat ng yon ipagpapalit mo kasi merong isang pasyente na nag-aantay sa iyo, o merong kang kailangang tulungan sa isang sitwasyon na yon. So ay ganun kataas yung responsibility na kaatang sa lahat ng nurses na nasa kung saan man silang setting ngayon. So, at hindi lang yun ha, yung mga nurses, ako personally sa experience ko, marami akong pagkakataon, lalo na nung ako ay nasa staff, nasa hospital pa, at nung nasa field, marami akong pagkakataon na parang ang biga na parang ikaw din may problema pero kailangan mong kalimutan yon, kailangan mong anuhin yon, i-overcome kasi mas meron kang responsibilidad or na nakaatang sa'yo. Sa akin, ang pagiging nurse ay very selfless. So, hindi mo kailangang isipin yung sarili mo. Isipin mo lagi is ano. So, ako kasi, I believe na ang nurses ay nagsusuportahan. So, tayong lahat as a nurse, regardless of your ranks or your role sa buhay, or kung ikaw man ay leader, ikaw man ay nasa field, pare-parehas tayo ay nagsusuportahan. So, yung experience natin pare-parehas. Nag-shape yon ng kung ano man ang meron tayo at maiaambag natin sa lipunan. So, I focus on nurturing yung deeper sense of my calling, and that is to help the nurses succeed in their role sa ngayon as
ADON. Ayan. So, how lucky are nurses to have Miss Jenlyn, no? And to our future nurses watching right now, we might not appreciate it at the moment, pero the biggest help that you would receive is knowing upon arriving sa US is that you have that someone na talagang i-guide ka, ma'am, no? And this is not our first time, Miss Jen, di ba, na nagkausap, na nagkaroon ng interview, and Miss Jen has always been very hands-on talaga, no, ma'am? Ma'am, ask ko lang, no, I just have this urge to ask this question. Um, was it really hard, ma'am, to be on that position, knowing na, of course, maraming pwedeng maging, kumbaga, risk. And also, syempre, pag nasa leadership role ka, ma'am, hindi tahimik ang buhay. How was it? And paano niyo po siya na-handle, ma'am? Ako kasi noong nabigyan ako ng chance, tinanong ako nung nabigyan ako ng chance for first is para mag-turo or para mag-train ng mga nurses. Ang talagang answer ko is that yung core ko talaga is to help. So, yun yung rason kung bakit alam ko na mahirap pero kailangan ko siyang gawin kasi gusto ko na kahit papaano makatulong and ayokong maranasan nila yung bagay na nagsistruggle ako at that time. So parang how I wish I can prepare this so that hindi na sila mag-struggle kagaya nung mga struggles na napagdaanan ko personally. So iniisip ko na if there's a way I can help, I will help. So I was blessed that I was given an opportunity to do that. So I welcome that task na buong puso ko and tinanggap ko siya, in-embrace ko siya. So, sa leadership kasi, para sa akin, ang kailangan kong tingnan is yung paano ba ako makakatulong. Hindi ako masyadong nagpo-focus doon sa ano yung wala ako or yung negative or yung puna or what okay sa akin ng feedback. So, wini-welcome ko yan kasi yun naman ang rason kung para mapa-improve pa natin yung service natin. So, walang masama doon. Pero para mag-function ako sa role ko, lagi kong iniisip is that for as long as meron akong isang taong tutulungan, masaya ako doon. And pag nakikita ko yung tao na nagiging successful, I'm very, ano ko, para akong nanay na so, super proud sa kanya because nakita ko and I'm very, happy na naging successful siya. So, hindi ako nagpo-focus dun sa noise and sa ano ng mundo, yung sobrang ang gulo ng mundo. Hindi ako nagpapa-apekto doon. So, ang laging ano is talagang mag-focus sa kung ano yung role mo, kung ano role ko, and kung ano yung kailangan kong gawin. So, merong nagsabi sa akin, ewan ko kung nabanggit ko na rin yun sa isa sa mga interview ko dito, yung tito ko nung maliit pa ako. So sabi niya sa akin, mahirap kasi na tawag nito, marami kang na-overwhelm ka. So paano ka magpo-focus? Ang lagi niya, ang kinumpare niya sa akin is that, yung analogy niya is that, pag ang kabayo daw nasa syudad, um, mahirap siyang tawag nito, imanduhin kasi maingay ang syudad and tawag nito, napakagulo. So, ang kabayo naman is ano pang ano siya, yung parang rural ba, pang bundok ganyan. Pero paano silang nakaka nakakausad, nakakapunta sa kanilang patutunguhan. Um, Sabi ng tito ko is because of, hindi ko alam ang tawag doon, yung nakaganon, so that nakafocus lang sila, hindi nila nakikita yung chaos ng mundo, yung ingay ng mundo, so that nakafocus lang sila. So ako lagi nung bata pa ako, inisip ko, dapat pala, imagine, kung siya nag-thrive sa city, yung kanyang nature, hindi naman siya pang city, pero nag-thrive siya sa city at kaya niyang pumunta sa isang lugar from one point to another point with the guidance and because of this, yung nakaganon sa kanya,
So, ibig sabihin, dapat pala ganun din ang gawin ko. So, sa role ko, lagi kong iniisip na mag-focus ako sa kung ano yung gusto kong, kung ano yung trabaho, kung ano yung dapat kong gawin. Hindi ako masyadong tumingin doon sa chaos, sa ingay. But, if it is a feedback, I welcome them. Ayan. So, that's a very inspiring story, Miss Jen, no? And it makes sense naman, ma'am, for you to be a good leader, no? May masasabi at masasabi, regardless of what you do. That's why it's very important that you focus on doing things na talagang alam mong mas makaka-help sa mga tao rather than you listening to the noise outside. Mas madidistract ka, Miss Jen, no? Ayan. So, it's also, ma'am, speaking, may nabanggit po kayo about mother, no? Just like parang isa kang mother. I'd like to greet you, ma'am. A happy Mother's Day. Ayan. Thank you. Yes. And to all of the mothers na nanonood po ngayon, happy Mother's Day po sa inyong lahat. Just like the nurses, sobrang thank you kami, ma'am. Ayan. So, also, Miss Jen, no, given that role, and we know and we admire you for that, no? In your role today, Miss Jen, how do you stay grounded in the nursing profession while leading others towards success? Ako, I stay grounded by remembering where I started. So, galing ako sa isla, nangarap, mahirap ang buhay doon, nangarap ako, and now I became a nurse. So, I don't want na makalimutan ko kung saan ako nanggaling. So, at kung ano man ang aking narating, kailangan kong i-remind yung sarili ko na hindi ako dapat magmalaki, wala akong dapat ipagmalaki sa kahit kanino. Kasi kami as a nurse ay pare-parehas kaming, alam mo yon, may kanya-kanya kaming role. So, lagi kong sinasabi ito sa kahit kanino and sa mga iba pang siguro friends ko na nakakakilala sa akin. Um, hindi ako masyadong tawag nito, hindi ako masyadong ma-brag sa kung ano yung tawag nito, title o narating or what. Sa akin, iisa lang ang ginagawa namin. Pare-parehas kaming nurse. Hanggat kaya kong iparamdam sa kanila yon na kami ay tawag nito ay pare-parehas na nurse and at tulad ng sinabi ko, sa kahit ka anong role mo pa, malaki ang aking respeto sa lahat ng aking mga kabaro at hindi ko matatawaran ang kanilang contribution sa community, especially kay sa mga town kids nurses natin. So I don't measure yung success sa position. So ako, para sa akin, ang aking measure ay yung sincerely, kaya ko bang i-celebrate yung kanilang victory, yung kaya ko silang kaya ko maging masaya para sa lahat ng nurses na magiging successful. Ako, may matulungan lang ako, okay na ako doon. So, as much as possible, hindi ako nagkukwenta ng ito yung nagawa ko, ito yung kaya ko, yan, all ganyan. So, ayaw ko ng ganon so that I stay grounded. So, kailangan alam ko at laging ko conscious. Ni-remind ko yung sarili ko na um, kung hindi ka dapat magmalaki, wala kang dapat ipagmalaki, Jen. Pare-parehas tayo nang galing sa Pilipinas, nag-apply kay Town at naging ganito. So, bonus na lang na meron kang mga ibang na-achieve but hindi yun sukatan para maging mas mataas ka sa kahit kanino. Okay? So, yun lang yung para sa akin. And ang importante, pare-parehas kami may puso para tumulong at para mag-alaga ng pasyente. So, sapat na yun para sa akin and i-celebrate natin yung mga success ng ating mga nurses. Ako, tulad ng sinabi ko sa iyo kanina, super happy ako every time nakakita ako ng mga nurses na napopromote, nagkakaroon sila ng achievement, nakikita ko na sila ay may natutunang skills, na sila ay na-conquer nila yung fear nila, and I cheer for them.
So, yun para sa akin, yun ang malaking sukatan ng success. Kapag nakita ko silang masaya, yun na yun. I'm successful para sa akin. Ayan. So, ko alam mo, I really don't know how to react with that, Miss Jen, no? Sobrang humble naman ni Miss Jen. And, para po sa mga nanonood ngayon, Miss Jen is very consistent. Nakilala ko si Miss Jen. Nandito siya. Naalala ko nung parang mga first, I think ma'am, nasa first 10 po kayo, no? Na na-deploy. And talagang Mhm. sobrang humble ni Miss Jen nun. And right now, di mo ma-feel talaga sobrang low-key lang, even sa social media. She was just like, Mhm. ang finiflex lang ni ma'am is talaga yung anak niya and also yung Mhm. family niya, of course, no? So, pero, para sa kaalaman ng lahat, no, me as kunyari ako, if I will be a nurse of town and knowing that once I wear that scrub, di ba ma'am, I know that someone will help me to that success. Knowing that someone will guide me, I'll be happy for me kapag nag-umpisa na akong isuot yun, no, yung uniform na yun. And to all of our nurses, we admire you. And to our future nurses to work that will be working with town, Miss Jen is here. She'll be the one to guide you and assist you. And si Miss Jen po pala, no, um, with her permission, yeah, she was able to finish the contract kay Town Kids and she will resume. Ayan. So, pahinga lang konti, ma'am, and then trabaho na ulit. Ayan. Ayan. So, ma'am, Mhm. thank you for this time, for giving us this opportunity. And kahit di po ako nurse, I myself, I was really inspired and to do better, to be better, no, and to keep our feet on the ground. And the reason why you're there, ma'am, it's because of your positive outlook in life. And of course, your good attitude po, Miss Jen. And that's what we commend. Kung talaga kino-comment ka talaga, even our CEO, Miss Mindy. Ayan. So, Miss Jen, do you have any message to our future nurses or sa, even your family members, ma'am, here in the Philippines? Do you have any message po ba? Okay, so gusto ko rin mag-message muna sa mga kapwa ko, Town Kids Nurses. So, I'm happy na magkakasama tayo and ako ay every time nagkakaroon tayo ng opportunity na magkakasama or magkakaroon ng mga celebrations, I'm happy na nakikita ko kayo paminsan-minsan. Hindi tayo madalas nagkikita because, busy kayo and all. But know that hanggang sa kaya ko, I will help. And I am proud of you all. So lahat ng ginagawa nyo, I salute sa lahat ng inyong sakripisyo. Alam kong malaking-malaking sakripisyo ang ginagawa nyo. Hindi matatawaran yun. So lahat ng ginagawa nyo and you are all, I consider you as all successful sa ginagawa nyo. So continue what you're doing because you are so amazing. Sa lahat ng future nurses na magiging katrabaho namin, so um, we want to welcome you. So, pag dumating kayo dito is that, tatrabaho tayo. So, yun yung mindset natin. Magtatrabaho tayo. And ang rason kung bakit tayo pupunta dito is that we will help and sa mga pasyente natin, pupunta tayo, mag-aalaga tayo ng pasyente. And malaki yung role na gagampanan nyo, malaki yung nakaatang sa inyo, pero i-embrace natin yun para hindi kayo nahihirapan. Kasi once na may resistance or ayaw nyo yung ginagawa nyo, doon mabigat yung puso nyo para gawin yun. Pero kapag in-embrace nyo yung trabaho nyo, na kayo ay mag-aalaga ng pasyente, itong gagawin nyo, mas magiging magaan yung trabaho. So, and para sa family ko, thank you so much. Katulad ng sinabi ko kanina, hindi naging madali yung path dahil sa, hindi naman tayo naging parang ang tawag nito, pinanganak ng mayaman. But, mayaman naman tayo sa, pagmamahal, suporta ng pamilya ko. So salamat sa lahat ng pamilya ko na especially na nandyan sa Pilipinas or nandito sa Amerika. So I miss you all. So one day hopefully magkita-kita ulit tayo.
Ayan. So, looking forward kami, Miss Jen, no, na sa pagbabalik mo, of course, dito sa Philippines na ay mas marami pa tayong ma-inspire ng mga nurses, lalo na po ngayon na retrogression, marami pa rin ang ayaw mag-start, no? So, ayan. So, again, Miss Jenlen, do you have anything to say pa po or you're okay na? Mm. Nabanggit mo kasi yung retrogression. Ay, So, gusto ko kasi huwag kayong panghinaan ng loob dahil may retrogression. Ako, take that opportunity para mas maging prepared pa kayo sa pupuntahan nyo. Kasi sa tulad ng sinabi ko sa kanina, malaki yung responsibilidad na gagampanan nyo pag nandito na kayo as a nurse. So, take that opportunity para mag-aral, mag-train. So, huwag kayong panghinaan ng loob. Ang pinakamaganda dyan is that if gusto mong may marating ka, mag-start ka na as early as this time. Huwag mo antayin na next time lang ako mag-a-apply kapag open na, kapag na naging current na or ano. Hindi siya mag-start kung hindi, kung walang usad kung hindi ka mag-start. So, kailangan mag-start ka para habang may retrogression pa, at least umaandar na kasi nasimulan mo na. So, na-start mo na yung first step. So, and then before you know it, nandito ka na rin. So, kailangan mo lang is mag-start. So, wala kang dapat na sinasayang na panahon dahil sa retrogression. Actually, take that opportunity to start. ayan. So, coming from Miss Jenlen. So, thank you so much. Again, maraming maraming salamat po, Miss Jenlen Espinila, our Town Kids Assistant Nursing Director. Ayan, for inspiring us all, for giving us this pieces of advice para po sa ating mga nurses. So, again, this is Miss Janica and Happy Mother's Day para po sa lahat ng mga nanay sa kahit saang sulok ng mundo. Good morning, good afternoon, and good evening. Hanggang sa susunod po. Thank you, everyone! Thank you. Bye.